Ayan, may bago tayong kakabitan ng dashcam, Suzuki XL7 na ikakabit nating dashcam, UCY Q20 3-way recording dashcam, yung triple camera. Ayan. 2K resolution yung front, tapos full HD yung loob tsaka yung likod. Ayan, kabit natin sa Suzuki XL7. Ito yung bago ng UCY na triple camera. Ayan. Loob, labas, tsaka likod. Ayan, ito yung laman niya sa box. Ito yung rear view mirror na dashcam. Ito yung sa harapan na camera. Ayan. Tapos yung back camera niya, yung ilalagay natin sa likod na camera. Yung inside camera niya, ayan. Inside camera niya. Tapos dalawang rubber clips. Yung charger adapter niya. Ito yung isasaksak natin dito sa 12 volt sport ng sasakyan. May kasama na ring pry toolkit tsaka user manual. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Meron siyang dalawang rubber clips. Yan, lagay ko na, tapos ipapatong natin dito yan sa rear view mirror ng sasakyan. Papatong lang natin, hindi natin aalisin. Kaya na ipatong ko na yung rear view mirror na camera. Nakaklip lang yan ng dalawang rubber clips. Tapos ang sunod na gagawin ko, ito yung sa charger adapter na, yung sinasaksak sa 12 volt sport. Ayan, tatago natin yung wire papunta rito. Ayan, dyan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Sinaksak ko muna rito, tapos pinagapang ko yung wire dito sa kesame. Ayan, may papasok naman yung wire dito sa loob nito. Ayan, yan yung wire niya. Pinasok ko dyan. Tapos pagdating nyo rito, ito yung plastic dito. Inangat ko lang ng konti. Naangat naman yan. Meron yung pry toolkit na kasama. Angat nyo lang na ganun para mapasok nyo yung wire dito. Tapos pagdating ko rito sa rubber na to, inangat ko rin to. Ayan, inangat ko pababa kasi ito na yung wire, diyan ko pinadaan. Ayan, inangat ko yung goma. Ayan, tapos pagdating dito liliko na yung wire. May plastic dito ulit, inangat ko ulit to. Ayan, pag ibabalik naman to, igagano mo lang, mababalik na to. Meron yung parang clip dyan na ayan, para mailiko nyo yung wire papuntang carpet. Ayan, dinaan ko rito, tapos ilalim ng carpet. Ayan yung wire papunta rito sa charger adapter niya. Ayan. Ayan, papunta rito sa 12 volt sport. Ayan, diyan ko sinaksak yung dashcam. Ayan, bali itong Suzuki XL7, tatlo yung charger ano niya, 12 volts na saksakan, isa rito, tsaka isa rito, tsaka isa ron sa may likod. Ayan, yung sa akin dito ko sinaksak. Ayan, nasa inyo yan kung saan nyo gusto isaksak. Ayan, tapos ito na yung back camera na ikakabit na natin sa likod. Ayan, ganyan yung ginawa ko sa back camera. Ito yun, yung pangalawa. Ayan, ginapang ulit sa isa, may papunta rito. Ayan, tapos liko ulit dito. Tapos pinasok ko rito sa taas. Ayan, inangat ko yung rubber dito pataas. Ayan, lusot ulit dito. Tapos inangat ko ulit yung rubber para maipasok ulit dito yung wire sa loob. Ayan. Ayan, tas ginapang ko rito sa, ayan, may awang dyan. Pwede nyo maipasok yung wire. Ayan, tas ito na siya. Ayan, inangat ko yung rubber dito. Ayan, ito na yung dulo. Yung connector. Ayan, pinagkabit ko na. Tas dito ko nilagay yung camera. Ayan, dinikit ko lang ng dual adhesive tape yan. Ayan, di ko binutasan, nakadikit lang. Kailangan maganda yung pagkakadikit. Ayan, punasan nyo muna ng tuyong basahan para dumikit yung pandikit. Ayan, nakaganyan na yung camera. Sa loob ko nilagay. Tapos yung wire nya, ayan, pag ganun. Hindi ko na pinasok rito kasi marami pang babaklasin. Ayan. Ayan, nakaganon dapat sa labas, wag dito sa kabila. Kasi para pag sinara yung pinto, hindi papasukan ng tubig yung loob. Ayan, pagko-connect na natin to, tapos itatago natin yung wire dito.
Tapos maraming sumobrang wire. Etong susobrang wire dito ko na lang itatago. Ayan. Ito, yung pulang wire hindi na gagamitin to, tinape ko na lang. Ayan, tinago ko na yung wire, binalik ko na yung rubber na inangat ko rito. Ayan, may inangat ako rubber, tas dito, ito rin inangat ko rin to. Tas ito yung sumobrang wire, ayan, ginapang ko rin pababang ganun, ito yung sobra. Dito ko itatago yan sa loob nito. Ayan, merong dalawang clip yan na puti, isa dyan tsaka isa ron, inangat ko muna. Ayan, ginamitan ko nitong pry toolkit, yung pang sikwat, iaangat yung ganun. Ayan, para bumukas to, maitago natin yung wire dito sa loob. Hindi kasi to pwedeng putulin tong wire na to. Ayan, kasi pag pinutol mo yung wire, lalabo na yung resolution ng camera. Ayan, tinago ko na lang rito sa loob. Tapos pagka ilalak yan, tulak nyo lang, siguraduhin yung hindi tatamaan yung wire. Ayan, babalik lang naman ulit yan. Ayan. Tapos itong rubber na inangat nyo, ayan, nakapasok ko yan dito sa gilid. Ayan, pasok nyo ganun. Ayan, papasok nyo to sa loob. Ayan, para lumapat ng tama. Ayan. Ayan, wala na kayong ibang babaklasin. Yun lang. Ayan, balik nyo lang to. Ayan, ganun lang kadali mag-install ng dashcam na triple camera. Ngayon, ikakabit na natin yung inside camera. Ayan, nakaganyan lang siya, nasa loob. Ayan, nakatago na yung wire. Ito yung bagong Suzuki XL7. Ayan. Ayan yung camera niya. Ayan, ngayon sinabi ko sa inyo yung wire nandito pag ganun. Lagyan nyo ng allowance to para di banat. Ayan, sa loob. Sa loob na para pag sinara yung pinto, sa loob din yung wire. Ayan, hindi dito sa kabila. Huwag sa kabila kasi pag sa kabila, pag sinara niyo yung pinto, lalapat yung wire na gano'n, papasukan kayo ng tubig. Ayan, matibay naman yung pagkakadikit niyan. Ayan, ito na yung inside camera. Ito yung ikakabit natin sa loob. Ayan, dito natin iyaan yan. Kayo na yung bahala kung saan nyo gusto ilagay. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa kong kabit. Ayan, dito ko dinikit. Ayan, sa taas ng dashcam yung camera. Ito yung inside camera. Kasi ito yung saksakan niya. Ayan. Tapos pinasok ulit dito sa loob ng kesame yung wire. Ito yung wire niya. Pinagdoble ko kasi malaki yung sumobrang wire. Ito. Dito ko itatago yung mga sumobrang wire. Bali, ito dinoble ko. Tapos papagapahin ko rito pababa ulit. Papunta ron. Kasi itong wire na sumobra, hindi naman natin pwedeng itago rito sa taas kasi uumbok. Yan. Pag yan natin nilagay lahat. Kaya doon ko na nalalagay sa baba. Yan. Ito yung inside camera niya. Yan yung kuha niya sa loob. Ito. Ito yung kuha niya sa loob. Tapos ito yung sa likod. Ito yung sa harap. Bali, tatlong camera. Yan. Tapos meron siyang plastic na cover. Tanggalin niya na. Yung kuha niya sa loob. Ito yan. Ito, diyan ako kinabit. Nasa inyo naman kung gusto nyo dito ikabit sa salamin. Kung saan nyo gusto ilagay ito, pwede. Ayan, okay na, naibalik ko na ng maayos yung mga binaklas ko rito. Ayan, ito yung plug dito, balik nyo lang. Ayan, madali lang naman ibalik ito. Ayan, di ba nakaangat na ganyan. Ayan, iyuyuko nyo lang na ganun para sumabit dito sa ilalim. Ayan, may sabitan kasi yan. Sasabit nyo ulit dito sa pinakailalim niya. Ayan, ayan, sasabit mo ulit yan dun pagka nahirapan kayo ibalik to. Tapos, ayan, lalagyan natin ng memory card 32 gig yung ilalim natin. Kailangan paglalagyan ng memory card yung original. Ayan, meron siyang QR code.
na nai-scan. Tapos class 10. Ayan, 32 gig yung ginamit natin, tsaka yung speed niya 120. Pwede na rin yung 100 MBs. Ayan, dito ko ilalagay yung memory card. Yan, dyan yung lagayan niya. Ipupush nyo lang yan para mag-lock. Ayan, kuha yung pampindot para mag-lock siya. Kuko pwede. Ayan, maglalak yan. Tapos ang lalabas sa screen nyo, format memory card. Ayan, format nyo lang. Kasi bago pa. Tapos magre-record na yan. Ayan, magka-count yung recording niya. Ayan sir, pa-start ako ng sakyan. Pag-start mo naman ang sakyan, mag-i-start na rin siya, mag-on na rin siya. Tapos magre-record na rin siya. Ayan, pag tinouch mo yung screen, lalabas yung mga icon niya rito. Ito yung stop ng record, yung unang-una. Tapos meron siyang screenshot. Pagka mag-i-screenshot ka lang, yung lock ng videos, pwede kang mag-lock ng video. Halimbawa may importante kang nakuhaan, pwede mo i-lock agad. Kasi ito naka auto erase. Pag puno na yung memory card mo, yung mga una mong na-record, nag-i-erase siya ng kusa. Voice recording, pwede nyong i-off sir. Nare-record niya rin kasi yung boses natin. Tapos ito yung lipat ng display. Halimbawa gusto niyo front lang, ayan, igagalaw naman siya up and down. Ayan. Pagka gusto niyo ayan, likod lang, ayan, igagalaw rin. Pwede niyo babaan yung kuha sa likod, din yung taasan. Ayan. Tapos pwedeng inside, ayan, na ibababa taas din. Ayan. Na ililipat-lipat yung screen. Ayan, pwedeng tatlo sila sabay-sabay. Tapos pag swipe mo, pwede rin maglipat-lipat. Ayan, swipe. Ayan, pwedeng triple, sabay-sabay siya. Ayan. Tapos pwede mo rin patayin yung display habang nagre-record. Pwede rin siyang patayin. Patay siya pero nagre-record. Pag gusto mo, mirror lang yung gagamitin. Tapos touch natin yung screen. Voice recording. Meron siyang home screen. Yan, yung driving recorder, yan yung kanina. Tapos smart driving yung sa ADAS niya, blind spot detection, tsaka LCA. Yan, pwede nyo yan. Yan, yung ADAS naka-off. Yung ADAS yun yung guhit na kulay green sa harapan ng screen pagka yung nagdadrive kayo. Yan. Tapos, so, file management, lahat ng na-record nyo, na video nyo, dyan yung mapapanood sir. Lahat ng na-record nyo sa front, lahat ng na-record sa rear, lahat ng na-record sa loob. Yan, pwede nyo i-play yan. Yan, yung mga na-record natin sa front, pwede natin i-play yan. Yan, next lang kusa yan. Tapos pwede kayong mag-delete, pwede save. Yan. Yung mga video lock, yung mga video nyo na hindi na i-erase ng auto-delete, dyan papasok. Hanggat buo yung memory card nyan, dyan lang siya. Yung mga nilock nyang video, dun papasok sa video lock. Lahat ng photo nandyan din. Tapos yan, meron siyang driving setting. Yung loop recording niya sa atin na 3 minutes. Video clips niya sir, puro 3 minutes yung video niya. Yan, meron siyang G-sensor, may parking guard. Yung G-sensor off nyo na lang para hindi ka mag-memory full. Yung G-sensor sa mga bump yan, sa mga lubak. Yung pagka nagre-record kayo tapos nalubak kayo ng malakas, yung video na nire-record nyo yung time na yun, nagsisave, napupunta sa video lock. Kaya kung laging naka-on, magme-memory full ka. Parking guard, ito naman yung pag naka-parking ka, patay yung sasakyan mo, patay yung dashcam, tapos nagalaw siya, nauga, kusa siyang bubukas, magre-record mga ilang seconds, tapos yung mga record niya nasa video lock rin. Ayan. Tapos meron siyang system setting, yan yung screensaver, yung mag-auto-off yung screen mo, pwedeng ganun ng setup mo, or ikaw na lang pumindot. Tapos yung sa speaker niya, yung sounds nandyan, date and time. Tapos meron siyang wifi apps na i-connect natin sa phone para malipat yung mga record niya, makuha mo malipat sa phone. Ayan, yung wifi apps niya, video dashcam, ita-download niyo sir.
Ayan, bali naka-download na sir ng video. Ayan, on lang natin yung wifi. Makita nyo naka-off yung wifi pag naka-color gray to. Pagka naka-green siya, naka-on na siya. Touch nyo lang yung wifi icon niya rito. Ayan, tapos ma-search mo na sa ano, sa... Ayan, hanapin mo lang to sa wifi, yung DBR R4F. Hanapin nyo sir yung DBR R4F sa wifi. Kailangan ba lang? Hindi na sir, sa wifi mismo sa ano. Ayan, ayan. Search mo lang yung DBR R4F. Ayan. Tapos ang password niya sir, 1234567 Tapos magko-connected yan. Connected out internet lalabas. Punta ka na sa application na dinownload niya sir, yung sa video. Ayan, add camera lang kayo. Ayan, kuha ko lang yan sir. Natatabunan ko pa. So na yun. Ayan. Ayan yung kuha sa ano, sa camera ito. Ayan, front. Pwede nyo ilipat-lipat yan sir. Pagka gusto nyo lipat sa rear. Tapos yung mga, ayan, pwede nyo lipat-lipat. Tapos pag gusto nyo kunin yung ano niya, yung file niya, camera file nasa baba. Ayan. Ayan, i-ano mo lang. Ayan, nandyan yung mga loop recording. Tapos yung mga lock videos nandyan, tsaka yung mga parking. Ayan, yung mga lock videos, yan, parking monitoring nandyan din. Yung loop recording, halimbawa may gusto kang kunin na file, long press mo lang sir. Tapos lalabas sa baba, download or delete. Pwede nyo i-download, pwede nyo i-delete. Ayan, nandyan yung mga record. Pwede rin kayo mag-play dyan. Halimbawa, mag-play ka. Ayan yung application niya. Yung wifi apps niya, hindi siya wifi na internet, ano lang. Yung panglipat lang sa... Parang Bluetooth. Oh, parang Bluetooth lang siya. Hindi yung iba kasi gala nila wifi, ano, internet talaga. Ano lang yan, yung wifi apps na pwede nyong ilipat yung mga record nung dashcam papunta sa cellphone. Tapos disconnect mo lang 'tong ano, yung wifi ano niya, icon para hindi mag-auto connect pagka yung ano. Tuwing papasok ka tapos naka-on yung ano mo, mag-auto connect. Yan. Pag naka-connect kasi yung wifi niya rito, hindi naka-connect sa phone mo, hindi mo makokontrol basta-basta tong dashcam. Yan. Ayan yun sa loob niya, kitang-kita. Ayan, loob, labas, tsaka likod. Ayan, QCY ano to, QCY. Ayan, QCY Q20 3-way recording. Ito yung bagong dashcam na triple camera. Ayan, 2K resolution na yung front niya, tapos full HD yung loob tsaka yung likod. Ayan. Meron ng blind spot detection tsaka ADAS.